Bakit ganun? Kapag binuksan mo ang telebisyon, pare-parehong boses, ibang mukha lang ang nagsasalita. Kasalanan ng nakaraang administrasyon. Minana lang namin ito. Paulit-ulit na script, parang teleseryeng walang ending. Pero ang ending, taong bayan pa rin ang talunan. Noong panahon ni Duterte, slogan ng tapang at malasakit. Oo, may disiplina, pero may takot din. May kalsada ngang malinis, pero may dugo rin sa gilid. May build nga, pero nasa ng sustainability. Infrastructure na bakal, pero nasaan ang hustisya. Human rights na palitan ng nanlaban. Rule of law na lusaw sa bahala na. At ngayon, ang mga sugat ng kahapon, tinakpan lang ng bagong kulay. Sa ilalim ng Marcos Jr. administration, panibagong pangako, bagong Pilipinas. Pero paano magiging bago kung luma pa rin ang galawan? Kung ang transparency nananatiling transparency lang sa slogan. Kung ang korupsyon parang multong hindi ma-exercise ng gobyerno. Ang ekonomiya parang jeep, pinapaandar ng utang at pangakong diesel. At sa gitna ng lahat, ang mga lider mas abala sa pagdepensa sa apelyido kaysa sa pagtupad sa mandato. Sabi ng konstitusyon, ang Pilipinas ay isang demokratikong at republikanong estado. Pero bakit parang dynastikong estado na? Kung saan ang kapangyarihan pinapamana na parang alahas ng pamilya. At tayo, mga mamamayan, parang audience sa sinihan, nagbabayad ng ticket pero hindi pwedeng sumigaw ng cut kahit mali ang eksena. Habang sila nagbabangayan sa Senado, ang ordinaryong Pilipino, pribilehiyo na ang makakain ng 3 beses sa isang araw. Habang pinag-uusapan nila kung sino ang may sala, ang magsasaka naghihintay pa rin ng patas na palengke. Habang nagtuturoan sila ng pagkukulang, ang guro tinuturuan ng realidad na idealism won't pay the bills. At sa gitna ng lahat ng ito, nasa labas ng bansa ang ilan sa ating pinakamagigiting, ang OFWs, ang mga bagong bayani na hindi nakikita sa tarpaulin, pero nakikita sa remittance form. Habang sila nagbabatuhan ng sisi dito sa lupang sinilangan, ang mga kababayan natin nagpapakahirap sa disyerto, sa barko, sa ospital, para buhayin ang ekonomiyang sila mismo ay iniwan. Sa bawat dolyar, yen o dirham, butil ng pawis na nagpapaikot sa bansa, pero bakit parang wala pa ring pagbabago? Ang pera nila tinatawag na lifeblood of the economy, pero ang kabuhayan nila madalas nakalimutan ng sistema. Sila ang tagapagligtas ng GDP, pero sino ang tagapagligtas nila kapag inaapi sa ibang bayan? OFW, Overworked Filipino Warrior. Sa gitna ng gera ng politika, sila ang tahimik na sundalo. Hindi nagsisigawan sa Senado, pero nagsasakripisyo sa dilim ng disyerto. Hindi nag-aaway sa social media, pero nagpipigil ng luha sa tawag ng anak. Habang ang gobyerno, nagbabangayan kung sino ang better leader. Sila, nagiging leader ng sarili nilang pamilya, malayo man pero matatag. Real talk, hindi na bago ang sisi. Nung panahon ni Marcos Sr., ang bagong lipunan. Nung panahon ni Duterte, change is coming. Ngayon, bagong Pilipinas. Pero bakit parang luma pa rin ang sistema? Pare-pareho lang ang kanta, iba-iba lang ang ritmo. Ang tanong, hanggang kailan tayo magtitiis sa musika ng sisihan? Kailan tayo kakanta ng tunay na pagkakaisa? Kailan natin ipaglalaban ang esensya ng republika na ang kapangyarihan hindi dapat sentralisado, kundi kolektibong ginagamit para sa kapanganan ng bayan? Kasi habang sila nababatuhan ng sisi, ang mamamayan nalulubog sa inflation. Ang OFW napipilitang mangibang bayan at ang Pilipinas paikot-ikot sa parehong eksena. Kaya sa mga nasa pwesto, mula noon hanggang ngayon, kung tunay kayong leader, hindi nyo kailangan maging perpekto, pero sana maging totoo. Hindi para sa partido, hindi para sa pangalan, kundi para sa bayan. Dahil ang kasaysayan hindi mo mabubura sa rebisyon. Ang kinabukasan hindi mo mabubuo sa ilusyon. Kaya sa halip na magbatuhan ng sisi, magbatuhan tayo ng solusyon. Hindi batong nakakasakit kundi tulay na magtataguyod ng bansang muling babangon. Hindi dahil sa apelyido, kundi dahil sa pagkakaisa ng Pilipino.